Magandang araw mga kababayan ko. So may mga ilan tayo mga kaibigan na nagtatanong kung ano daw ang reaksyon ko dito sa naganap na INC rally dahil nga ilang araw tayo na nahimik kasi ito yung mga bagay na ayoko sanang i-touch. Kasi meron ditong involved na religion and I have friends and colleagues who are part of the iglesia. So parang bilang respeto na lang, ayoko sana mag-react dito sa issue na to, no? Ito sa naganap na rally na to. However, baka sabihin nyo na naman, kinakampihan ko si Marcoleta. Baka mapagsabihan nyo na naman akong DDS. At tanungin nyo na naman ako kung natikman na ba ako ni Marcoleta. Yan. Ganyan yung mga banat nyo sa akin eh. So, hindi. Nanahimik ako kasi gusto kong respetuhin dahil nga may relihiyon na involved dito sa bagay na to. Pero marami tayong nakita ng mga videos na grabe pala yung pinsala at perwisyo na dinulot nitong rally na to, no? Alam na naman natin lahat yan eh, no? Yung mga bawbot tangat mangmang lang naman ang hindi nakakaalam na si Marcoleta ay nasasangkot sa plunder at marami pang ibang kaso. Etong INC na to, sa totoo lang, iniisip ko din para saan. Ano ba yung pinaglalaban talaga ng INC sa sinagawang rallying ito? Yun talaga yung unang bumungad sa isip ko na anong purpose nila? Bakit sila nag-rally? No? Now, sa nakikita naman natin, no, as time goes by, nakita naman natin ang pinaglalaban talaga nila dito ay si Marcoleta, pero may nagsabi nga na etong rally na to ay funded by the Dutertes kasi ilang araw na lang, no, at uumpisahan na ang impeachment trial. So maraming factors bakit naganap itong rally na to. So dumako tayo dito sa mga videos na nakita natin kasi ito yung mga bagay na nakapagpa-trigger sa akin kung bakit ako ngayon gumagawa ng video na to. Aside from the fact na yung una-una ko nabalitaan is meron palang mag-ina na nasawi sa kalagitnaan ng rally na ito dahil hindi nakadaan, hindi na itakbo agad sa ospital, no, itong nanay na buntis at hindi nga sila nakasurvive, no, nasawi sila doon dahil sa rally na yon. Ito yung una kong narinig na talaga nakapagpa-trigger sa akin kasi grabe yung perwisyo pala na dinulot nito. Unang-una, nung ginanap tong rally na to, wala naman talagang permit in the first place. So parang, surprise! Ganyan yung dating, di ba? So parang, ang kupal. So bakit nyo kami sinusurprise? Anong purpose nito? Kumbaga, 'di ba? Pero before that, meron naman mga nagsilabasa na parang hunch naman na talaga na magkakaroon ng rally. Kasi nga ito si Harry Roque, the night before nangyari itong rally na to, parang bine-brainwash niya, no? Itong INC na, uy, papayag ba kayo na ganito ang mangyari, INC, 'di ba? Nagko-call out siya ng INC. So parang meron na dong hint na may magaganap nga na ganito. So unang-una sa lahat, naobserbahan ko dito sa rally na to, no, pinamugaran din ito ng mga DDS na nagsusumiksik para masabi na marami sila, 'di ba? Alam naman natin yan na ilang piraso na lang ang mga DDS ang ngayon, 'di ba? Mga nagrarally diyan mga 30 na lang, yun na yung pinakamarami, 'di ba? So etong rally na to, etong INC rally na to, ang dami nagsumiksik dyan na mga DDS. Kagaya na nga nitong nangyari sa isang rider, no? So, etong si kuyang rider na to, na gusto niyang dumaan, no? Lamang dun sa hindi siya pinadaan, tapos tinakot pa siya, at sinabihan pa siya na, gusto mo bang mamatay? Ang inuugali niyo, no? Ako, kasi hindi ako makapaniwala na isang iglesia ni Cristo magsasalita ng ganito, 'di ba? It could be na etong lalaking nagsasalita sa background ay DDS. Pakinggan nyo. Ano ba yung pinaglalabanan? Bakit ganito? Tao rin naman ako dito sa Pilipinas Tao ka nga, huwag ka nagsasalita. Gusto mo ba mamatay? Alis ka na, parang ano. Wala nga yung susunod. Ay, wala na susunod. Wala na. Sa susi niya nawawala daw eh. Susi, balik. Susi, bigyan nyo. Ay, susi. Yun yung nakakagitil na part doon tinago pa yung susi nung motor.
'Di ba? Kung gaano kabastos. Ako talaga naniniwala ako, DDS yan. Yung lalaki sa background na yan at yung mga nangupal dito sa rider na to, DDS yan. Now, dumako naman tayo dito sa mga driver na nananagasa daw. No? Mga INC drivers daw itong mga to. No? Yung isa, walang pakialam daw. No? At ito nga'y kinuyog ng mga kapulisan dahil nga nagsiga-sigaan. Parang feeling entitled sila dun eh. Feeling invincible yung mga INC. Nagsisiga-sigaan. Mga kupal talaga, mga feeling invincible sila dun. 'Di ba? Ikaw managasa ka. Sabi nga ng mga pulis eh, may anak, may pamilya yung sinagasaan mo. Hindi ako makapaniwala talaga kasi yung mga kilala ko na mga parte ng INC, sobrang babait nitong mga to. Promise, yung mga kaibigan ko, yung mga naging katrabaho ko, sobrang babait naman nila. Ngayon hindi ako makapaniwala sa mga asal na lumalabas na etong nakikialam na sila sa politika, etong mga panahon na to, na grabe na yung pangingialam at sino-sino mga ini-endorse mga politikong mga salot, mga sangkot sa anomalya, no? At nag-backtrack pa nga ako, ang dami palang inendorse mga politiko nito na may bahid ng anomalya, may dungis, kumbaga, ang pagkatao. So, hindi ako makapaniwala eh. Kasi all along, talagang ang pagkakakilala ko sa INC, sobrang sagrado, sobrang united sila. Yung mga mabubuting tao lang itong mga to, no? Kasi nga, sumusunod sila sa batas na umiiral sa INC, no? Hindi ako makapaniwala talagang ganito. So, dumako tayo dito naman kay Amy Marcos na isang ulirang kapatid. Kapagod na din ako kay Amy Marcos eh. Kasi, ilang beses ko nang kinontent tong pagiging traidor niya. Alam naman natin na puro paninira lang yung ginagawa ni Amy Marcos, di ba? Kasi wala naman siya talagang binigay na pruweba eh. To think na kapatid ka, di ba? Nagkakasama kayo sa isang bubong, bakit wala kang pruweba? Bakit wala kang mailatag na resibo? Di ba? Hanggang ganun ka lang, kuda ka lang. Pero alam naman natin kung bakit ka dumadakdak ng ganyan. So, etong si Amy Marcos, grabe surprisingly, nakipag-unahan na naman sa entablado para manira na naman ang administrasyon. Talagang nakapokus lang talaga siya sa goal eh. Ang goal lang talaga niya is manira at sirain yung kapatid niya. Grabing pag-uugali niya, no? May karma yan, Amy Marcos, promise. Ang laki ng karma talaga pag tinraidor mo sarili mong kapatid at lalo pa magulang mo. Naniniwala talaga ako na kapag halimbawa wala namang ginagawa sa yung isang tao, lalo na kung kadugo mo yan, malaki talaga yung balik sa'yo niyan. So, Amy Marcos, wala na akong masabi. No, dahil sobrang ito na yung pinatunayan mo kung gaano ka kasamang kapatid. Overall, ito nangyaring rally na to, sobrang sama, sobrang sagwa. Pati yung ending nitong rally na to, sobrang sama, sobrang sagwa, na hindi natin alam kung ano talagang purpose nitong rally na to. Wala naman nangyari, di ba? Nagpagod lang kayo, naulanan pa nga kayo, muntik pa nga bumagyo. Pati yung langit, hindi sumasang-ayon sa gusto nyong mangyari. Di ba? So ano na ngayon, INC? Ako ayoko kayong lahatin kasi katulad ng sinasabi ko, gusto kong respetuhin ang relihiyon na to. Pero however, eto sa kinasasadlakan nyo ngayon na nakikialam kayo sa mga bagay na hindi nyo dapat itinatouch, ano na ngayon? Ano bang gusto nyo mangyari?